mga sintomas na mararamdaman nila para meron silang idea na, ay baka ito, inaatake ako sa puso? Tama, no? So, sumasakit dibdib pag nagpapagod, pumapwersa. Madaling mapagod. Ay. Umakit ka na hagdanan, pagod agad. Hingal na. No? Oo, kinakapos ng hininga. So, yun yung pangkaraniwan. No? Okay. So, yung hindi pangkaraniwan, sumasakit ang panga, sumasakit ang balikat, sumasakit yung sikmura. No? Tapos nawawala sila pag pinapahinga mo. Yan yung slow burn. Pag hindi nawawala, yan yung instant spark, atake na talaga. Dapat emergency room. Punta na agad. Yun pala, grabe. I-check talaga natin. Dok, yung iba, yung pagka-sintomas ng mga baradong puso, sinasabi na, nahihilo sila or nagkakaproblema sa sumasakit daw yung batok. May ganun po ba talagang sintomas Oo. minsan? Marami kasi, di ba? So, chest pain nga, hilo, yung batok, high blood konti. No? So, hindi siya multiple choice or sorry, Okay. hindi siya all of the above. Isa lang doon, pwedeng simptomas ng puso, so dapat magpapatingin sa panahon sana isingit, no, bago maging huli ang lahat. Kaya kailangan talaga ipacheck na kung sakaling may ganito na pong nararamdaman. Oo. Dok. Dok, kapag po halimbawa, nakaramdam ako ng mga ganitong sintomas, tapos nakita po ng doktor na meron na nga pong bara, ano po ang possible na pwedeng gawin para mawala to? Ginagamot lang po ba or pwede na po na operahan na agad? Oo. So, yan nga yung kinakatakot kasi ng tao, ayaw magpatingin, no, yung salitang opera. So, una, alam natin, prevention is better than cure. Yes. No? Kanina, yung Proverbs, eat your fill of honey. That's it. Wag na sanang dagdagan. So, sa Biblia, di ba, gluttony is a mortal sin. So, prevention muna ang simulan natin. Huwag sumobrang taba. Pagkakain, tama lang. So, tinuturo natin yung food plate. Ayaw na natin talaga ng eat all you can, drink all you can, no? Gawin yun pagka, special occasion, not every day, every week. So, food plate, 9-inch plate, hatiin mo sa 4, 1/4 ulam, 1/4 gulay, 1/4 prutas, 1/4 kanin. Ganun lang muna. No? Kung hindi mo kaya sa simula, sana paunti-unti hanggang marating mo yon. No? So, doon tayo magsimula. So, tamang pagkain and amount. No? Tapos, pangalawa, naggagamot na talaga tayo. So, hahanapin natin bakit. No? Kung ikaw ay high blood, di magbibigay tayo gamot. Kung ikaw ay diabetes, cholesterol, bibigyan natin ng gamot doon. Kung ikaw ay naninigarilyo, vaping, pinapatanggal natin. Kung ikaw ay umiinom ng alak, pinapabawasan, preferably tanggal, no? So, yung gamot ay para doon. Ngayon, meron ding gamot na pinapalakas ng konti ang puso, pinapaganda ang daloy ng dugo sa mga blood thinner. Kung hindi kaya nun, paano masasabing hindi kaya? So, may simptomas pa rin kahit merong ganung mga gamutan. Naggagawa tayo ng test para malaman kung at risk siya sa heart attack talaga. Ay, okay. Meron naman palang malala. Bago mapunta sa opera. Dok, gusto ko malaman, ano ba yung mga test naman na pwede nilang workup nila para na mababantayan nila? Tama, no? So, sa medyo 40-50 paakyat, merong annual physical exam na tinatawag. No? So, basic yon, no? So, ano ba ang dapat tinetest regular? Blood pressure, cholesterol, blood sugar, no? Yun yung madalas. Kung puso, 3 ang test na dapat kasi. So, hindi pwedeng isa lamang doon dahil pagka isa lang, kulang. Okay. So, sa puso, ECG, 2D echo, stress test. Ay, okay. So, tatlo lagi sila. naririnig nga po. Ano yan eh. Kadalasan kasi ECG lang, tapos sasabihin okay na. Hindi nakikita ng iba-iba ang tinitingnan ng 3 test na yon. So, ECG tibok, yung 2D echo, size ng puso, galaw. Kung maganda yung 2 yon, gagawa namin ng stress test. So, puwersahin yung puso, ite-test drive para makita kung kaya talaga or may problema bago maging aberya. Opo. Ito, Doc, last na, para din yung mga kasangbahay natin, magkaroon sila ng kalinawan. Nakakatakot po ba talaga magpa-opera ng puso? Ano po ba yung mga risk? Kasi po baka inisip nila, ay kahit maatake ako, hindi ako magpapa-opera. Okay lang po ba? Hindi po ba? Okay. Ano po bang dapat maisip ng ating mga kababayan? Oo, no? So, ang kwento ko sa pasyente sa ganyan, na kay Lord ang awa, nasa tao ang gawa, no? So, hindi tayo basta-basta nag-oopere, no? Kapag kailangan lamang. So, ang kadalasang issue kasi magpupunta kay doktor, huli na. So, yun na yung solusyon. Oo. So, kumbaga sa Bagyo,
Signal number 2, dapat nagpa-prepare na tayo. Signal number 3, dapat lumilikas na. Signal number 4, nagpupunta ang tao sa doktor eh. So, ang signal number 4, saklolo na talaga, sira na lahat, no? So, ang opera, kapag ka signal number 1 and 2, madali yan. Okay. 99% safe, 1% chance of Yun. problem. Pag emergency, ibig sabihin, yung chance ang hindi maganda ay nahandyan kay may gawin or wala. Kaya gusto natin gawin to improve survival. Yes, So we're talking about survival already pag emergency na. So ayaw natin doon. Dito lang tayo sa prevention. At Kaya mag-ingat tayo mga kasambahay. huwag matakot sa ating mga doktor. Again, Doc, maraming salamat po. Meron po ba kayong gustong batiin or to promote sa mga kasambahay po natin? Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapanood at kaalaman na importante. Magpatingin habang nagsisimula pa lang ang mga sakit. Prevention is better than cure. And stay healthy, please. Ayan. Sa mga nakaramdam po ng sintomas, saan po nila kayo pwedeng puntahan? Oo, no? So, ako po si Dr. Alan Gumatay. Ako po ay may klinika sa Manila Doctors Hospital at Medical Center Parañaque para po sa inyong mga kailangan. Alright. Again, maraming salamat po, Doc Alan, for enlightening us today at para malaman din ng mga kasambahay ang kalagayan ng ating heart.